Kaya ngayon pa lang, ang payo natin doon sa mga talagang gusto, no? Including Mr. Romualdez, and of course, yung kanyang mga kaibigang contractor, no? Buisit ka, Sir Jason Sa. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira. Ang mga Duterte kasi, hindi sila mahilig sa drama, hindi sila mahilig sa propaganda. Hanggang ngayon, si Pangulong Duterte pa rin po yung tinuturing ng mga Pilipino na presidente. Ang nakakatakot na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Oo, ate to, Vice President Sara Duterte, future President Sara Duterte ay muling bumakbak kay Auntie Claire. Fake news ka, Auntie Claire. At ito, Sir Jason Sa, may matinding pahayag mapatungkol sa mga tutol sa desisyon ng Senado dito sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At ayon, may good news ako sa inyo. May good news ako sa inyo. May isang kumag talaga. May isang lalaki na pinatawan ng arrest warrant ng QC Court matapos maggawa-gawa ng kwento na walang kwenta sa mapatungkol sa mga Duterte. Alam nyo, sunod-sunod na yung sunod-sunod na yung karma ng mga ng mga tawag dito, sunod-sunod na yung karma ng mga anti-Duterte dyan, ha? Oo, hindi nyo ba nahalata? Baka sunod yan, buhay nyo na, ha? Ay, buhay nyo na talaga. At eto nga, breaking news na good news, sinampahan ng QC Court etong si Trililing ng arrest warrant matapos pong mas maganda siguro kung babasahin natin dito. Wala naman sigurong masama, no? Eto, no? From SMNI gikan sa masa. Naglabas ng arrest warrant ang QC Court laban kay dating Senator Tukmol Antonio Trillanes kaugnay ng kasong Pales ata basa dito, basta yun na yun. Testimony matapos ang reklamong inahin ni Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay ng umanong maling pahayag nito sa isang pagdinig sa Kamara. Di alam nyo na lang talaga eto sorry po may sapak po sa utak ang maniniwala sa mga sinasabi ni Trililing. Kadalasan po dyan ay tawag dito puro lang po kasinungalingan ang mga pinagsasabihan. Tingnan nyo, nasampahan siya ng kaso kasi sa kakagawa-gawa niya ng winto na walang winta, no? So, eto nga si Trililing, kamakailan lang din nagbigay ito ng pahayag mapatungkol kay Leni Robredo at kay Pangulong Duterte at kay BP Sara na kapag si Leni Robredo po daw ang tawag dito, ang ano ba tong magandang banggitin? Kapag siya daw ang kung si Leni daw ang naging pangulo, baka daw hindi daw ipadala ni Leni Robredo si Pangulong Duterte sa The Hague. Kaya mas okay daw si Risa Ontiveros. Alam niyo, ang nakakadiri ng samahan nila kasi nanglalaglag sila ng kagrupo nila para lang iangat yung isa. Kung gusto nyo naman umangat at gusto kayong mahalin ng taong bayan, edi magsuportahan na lang sana kayo. Kaya hindi ka nananalo Hindi, ito, try mo, Trillanes, takbo ka ng senador ulit. Dali. Dali na. Alam ko natalo ka sa pagiging mayor, takbo ka ulit ng O kaya, ikaw na lang ang maging tandem ni Risa Araneta Virus.
Oo, ikaw na lang maging tandem ni Risa Araneta Virus na maging vice president. Ngayon, di ba tatakbo siyang presidente? Si Risa Ontiveros, o ikaw maging vice president. Naku po, napakalakas mo. Oo, napakalakas mo sa Mandaluyong. Ay, napakalakas mo sa, baka manalo ka. Oo, maniwala ka sa akin, baka manalo ka, Trillanes ko kasi tumakbo ka na. Kasi baka mamaya, tawag dito, baka mamaya, maunahan ka pa. Mamaya magtampurorot ka na naman pag kinancel ka ni Risa. Katulad lang nung dati, di ba? Katulad lang nung pag-cancel sa'yo ni Pangulong Duterte. Nung kinancel ka ni Pangulong Duterte na maging vice president, nagtampurorot ka, kaya nagkakaganyan ka ngayon. Di ba? Kaya sa lahat ho ng mga gustong halimbawa lapitan ho kayo ni Trillanes, tanggapin niyo ho agad yan, mahirap po magalit yan. Kapag yan po ay nagagalit, ano po yan? Pag yan po ay natanggihan, nagagalit po yan. Parang si Tori yan. Kung si Tori ay bulldog, yan po ay pitbull. Pitbull sa laki ng mata. Ay, sorry. Pitbull sa pagiging matapang, gano'n. Oo, kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo dyan. Ako po, pag kinancel niya, ako po. Lelo. Samantalang dito tayo sa mga unahin natin itong panayam ni Sir J. Sonsa, ng aking katukayo na isa sa mga iniidolo ko pagdating sa politics world, sa politics opinion. Yan, si Sir J. Sonsa. So, panoorin natin ito. Basahin muna natin yung, saan na yung title? Ang title ay, Jason sa gustong magpatanggal kay Vice President Sara Duterte, talunin sa patas na laban, dumaan sa tamang proseso. Grabe ito, no? Hindi alam nyo, sa totoo lang, itong title na to, tama talaga to. Bakit ba kasi ayaw nyo na lang antayin ang 2028 election at labanan si Vice President Sara Duterte? Yan yung isa sa mga pinagtatakaan ko din Bakit kaya ayaw nilang labanan si Vice President Sara Duterte, no? Lagi naman sinasabi ni Larry Gadon, ni Trillanes na mahina na si ang mga Duterte, wala na daw kwenta, wala na daw laban, wala na daw supporters. Keso si Marcos Jr. daw nagpapanalo kay Vice President Sara Duterte sa pagiging Vice President. Pero bakit takot kayo labanan siya sa darating na 2028 election? Ayun yung isa sa mga katanungan dyan na hanggang ngayon ay na-disbar na ng pangatlong beses si Gadon, hindi niya pa rin masagot-sagot. Ito, parawarin natin. Kapit na 28, talunin nyo. Pag tinalo nyo, wala na. Di tapos ang boxing. Tama. Talo si Inday. Pero kaya talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, dumaan kayo sa tamang proseso. Tama. Pagdating ng February 6, 2026, you file an impeachment complaint, duly certified, verified, with all the necessary probable causes, pieces of evidence attached, and then idaan yan. Pagka-file, i-refer ka agad ng Senate o ng House Secretary General to the Speaker. The Speaker refers it to the Rules Committee. The Rules Committee refers it to the Justice Committee, and within 10 days, and that the Justice Committee provides the accused the proper avenue for her to see the complaint and react to the complaint. And more probably, dumaan sa tamang proseso by way of a committee hearing sa Justice Committee, unang-una to check whether the articles... Pops! Sir Jason baka naku po, nag-English ka na, baka hindi maintindihan ng mga tolongges loyalistang vlogger. Sir Jason baka hindi maintindihan ng mga vlogger ni Tambaluslaus. Huwag mo masyadong laliman. Mga boplak pa naman yun. of impeachment presented is tama sa forma, tama sa substance, which are required for a tamang proseso sa isang impeachment proceedings.
na tinutukoy na nitong desisyon sa Torreon petition. Sa sinabi po ni katandem ni former President Rodrigo Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano, na sinabi niya na kung gusto nyong ma-impeach, dumaan sa tamang proseso, which is meron pa namang Tama naman. Pebrero sa susunod na taon. Pero nabanggit niya, kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Ano masasabi niyo po rito, Mananjay? Okay, cuentas claras, Anmar, no? Number one, sino ba ang nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Zimmerman Duterte? Number one, malinaw pa sa sikat ng araw si Congressman Martin Ferdinand Romualdez ang talagang pasimuno ng kanyang pagpapatanggal dahil he sees, no? Si Romualdez nakikita niya na ang pinakamabigat na makakalaban niya sa kanyang obsession na maging presidente. Uy, Yung obsession! Na maging presidente ay si Mrs. Carpio, si Sara, si Inday Sara. So talagang gumagawa siya ng paraan para matanggal siya. Kasi pag wala si Sara, may chance siya. Kahit 1% pa lang siya ngayon, no? Tsaka obvious naman, 'di ba? Tingnan niyo na lang nung hindi sila pinaburan ng Supreme Court. Aba, nag-iiyak. Ika nga ni Jaime Marcos bonjing. May dala-dala pang chupon ng Hindi talaga, alam nyo, kaya nga biglang yung pahayag ni spokesperson House of Representative spokesperson, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Oo, yung anak ni Abante na spokesperson ni Tambaluslos, no, na wala daw sa idea ni Romualdez na tumakbo daw ng presidente, hindi daw gumagamit ng mga vlog, wala daw TikTok na propaganda. Pero tignan niyo yung nangyari nung hindi sila pinaburan ng Supreme Court. Aba, nagtataho lang walang iya. English, hindi mo maintindihan. Para sila ng pinsan nilang hinunguya yung mga letra. Diba? So doon talagang pinatunayan mismo ni Martin Romualdez na talagang kaya niya ginagawa ito ay para mapatalsik talaga si Vice President Sara Duterte at wala na siyang makalaban sa darating na 2028. Si Risa kasi kahit papano kaya nilang tablahin yan kaya nilang tablahin yan. Wala naman talaga ding dating sa pagiging presidente si Risa Araneta Virus, no? Ngayon, tsaka ito pa isa. Ayaw ni Martin Romualdez ng may kalaban. Kung matatandaan nyo po, lagi po yung walang kalaban. Lagi po yan walang kalaban, wala po yan laging kalaban at lagi ho nananalo yan dahil walang kalaban. Ganun ho kalupit yan si Martin Romualdez. Kaya ngayon talagang pinupush nilang ma-impeach si Sara para, di ba, kahit papano ma-sure na nila o matatawag na sure win. Kasi ang inaano pa nga dyan, ang isa pa nga dyan katulad niyan etong impeachment na to, may isa pa silang purpose dyan, yung COMELEC. Baka talunin nga ni Vice President Sara Duterte sa botohan itong mga kalaban niya, yung mga Tulfo, Dilawan, tsaka Pulahan. Katulad niyan ni Romualdez, Pulahan na yan So tawag dito ang aalalahanin naman ho natin yung COMELEC. Baka may sabihin na hindi ka pwedeng i-declare na presidente kasi tawag dito, marami kang kaso. Oo, na-impeach ka pa nga, ganito, ganyan. Pwede nilang gawin yun, ha? Yan pa yung isa nating asikasuhin. Ang pa sina Pacquiao, sina Mrs. Robredo, at kung sino pa, no? Baka mas lamang pa si Soto kung isasama si Soto sa equation. Number two,
Sino ba ang gustong matanggal si Sara? Kundi yung Makabayan Bloc at yung kanilang mga kaibigan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, sapagkat balakid si Inday, si Mayor Inday, nasubukan na niya yan nung mayor siya ng Davao at ngayon ay Vice Presidente, sa kanilang hangarin na makapagpalit ng gobyerno at mahawakan ng mga communist, terrorist, rebel ang gobyerno ng Pilipinas. Naku po. Malinaw po yan. Sino pa ang ibang interested party na matanggal ang presidente, ang Vice Presidente? The vested interest. Ha? Tulpo. Si Rapi, si Erwin. Yung mga corrupt, yung mga hindi makapagnegosyo sa gobyerno ng patas. No? Lahat sila. So, kaya nga ang sinasabi tama si Mr. Cayetano, the gentleman from Taguig Pateros, na malapit na 28, talunin nyo. Pag ilang years na lang. Di tapos ang boxing. Tama. Si Inday. Pero o kaya talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, dumaan kayo sa tamang proseso. Pagdating ng February 6, 2026, you file an impeachment complaint, duly certified, verified, with all the necessary probable causes, pieces of evidence attached, and then idaan yan. Pagka-file, i-refer ka agad ng Senate o ng House Secretary General to the Speaker. The Speaker refers it to the Rules Committee. The Rules Committee refers it to the Justice Committee, and within 10 days, and that the Justice Committee provides the accused the proper avenue for her to see the complaint and react to the complaint. And more probably, dumaan sa tamang proseso. But Ito, translate ko yung sinabi ni Sir Jason Sa. Kasi may napanood po kasi akong siguro, ilan sila? 1, 2, 3. Halos lahat eh. Oo, nagrereklamo sila sa hindi daw nila maintindihan. Ang sabi ni Sir Jason Sa ganito, pakinggi, sa mga vlogger ng loyalista dyan. Sige, gamitan nyo na lang ng Google Translator, ha? Mapapatagal ako. by way of a committee hearing sa Justice Committee, unang-una to check whether the articles of impeachment presented is tama sa forma, tama sa substance, which are required for a tamang proseso sa isang impeachment proceedings na tinutukoy na nitong desisyon sa Torreon petition. Opo. Pag nagawa yan at yan ay lumusot, na parating sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial. At walang magiging petition na may isasampa pa sa Supreme Court na mananaig sapagkat dumaan sa tamang proseso. Tama. Kaya ngayon pa lang, ang payo natin doon sa mga talagang gusto, no? Including Mr. Romualdez, and of course, yung kanyang mga kaibigang contractor, no? Buisit ka, Sir Jason Sa. Muntik ko mabuga yung kape ko sa iyo. Walang iya na yan na kaibigan, kontraktor. Sina? Si Saldi ko? Malupit, ha? Yung babatas, pag-aralan nilang maigi, no? Kumuha sila ng mga tamang legal mercenaries, legal luminaries, na tutulong sa kanila, Admar. Buisit si Sir Jason Sa. Muli ngang binigyang diin nitong si Senador Alan Peter Cayetano yung naging pahayag din ng Supreme Court. Sabi niya, i-quote ko lang si Senador Alan Peter Cayetano, hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court, dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ngayon, Correct. kung talagang may ginawa siyang masama, i-impeach pero sa tamang paraan. At sa tamang panahon. Mm-hmm. Kasi may 1-year bar nga eh. Hindi yung meron ng isa, meron ng dalawa, meron ng tatlo, tapos ang ilulusot mo yung pang-apat. Bawal po yun sa saligang batas. Malinaw po yun. Ngayon, ako, para lang malinaw, hindi lang naman impeachment ang pwedeng gawin.
pwede, kung halimbawa gaya ng sinasabi ni Comelec selected, elected Sira ulo si Sir Jason Zamuta, ang galing eh. No? Iba yung yung banat no? Pa-simple lang eh. Man of Manila, Joel, ang pangalan niya, Joel Chua ba o Joey Chua? Chua. Ang sabi niya, maraming ebidensya. Kung nagdudumilat po at talagang napakabigat ng ebidensya, wala pong batas na nagbabawal sa sino man, lalo na sa kanila, no, na magsampa ng kasong kriminal o sibil laban kay Sara Duterte. So, yan naman pala eh. Wala naman siyang nakasaad sa saligang batas na immune ang Vice President from criminal and civil administrative cases or complaint, no? Or charges. So, hindi pwedeng sabihin na anong tawag nito, di kung meron kayo di dalhin nyo sa korte. Tama. Dalhin sa korte para managot or sumagot si Mrs. Carpio, si Inday Sara. Tama. Opo, at doon po sa Hindi yung puro kayo press con tapos kuda. Hindi, nagtataka din ako kasi puro sila ganun na pagbabanta kay Pangulong, pagbanta sa taong bayan, sinira ang tiwala ng taong bayan. Magnanakaw ba tayo yung sampahan ng kaso? Kasi may balak din kayo na dalhin sa ICC si BP Sara, ganun. Kasi may balak din ngayon dalhin sa si BP Sara sa ICC. Ganun ba? Kaya ayun yung sampahan ng kaso dito. Una-una pinapayagan naman kayo. Wala namang umahadlang sa inyo mga gago. 'Di ba? Puro ko na sa press ko, nakala mo naman. Tapos alam mo yung mukha ni Chua, pang alam mo yung ginuwit sa papel. Sorry ang naging privilege speech which is siya yung nagmotion talaga na i-dismiss, nakalaunan ay pumayag din siya na i-archive na lang itong si Senador Rodante Marcoleta. Inisa-isa niya yung nakikita niyang mga kamaliang ginawa po ng Kamara at nabanggit nga niya na hilaw. Kasi galing siya ron Opo. Galing siya ron, alam niya kung ano yung sistema ron And sinabay pa niya sa pag-quote doon sa resulta rin ng desisyon ng Korte Suprema. So mula pa lang doon, hindi ba pwedeng matimbang na agad ng mga miyembro ng Senado na may something na problema dito sa impeachment na ito at kung ating susundin yung tamang proseso, mali na yung kanilang sa kanila tamang proseso pero mali yung kanilang tinanggap na mga information, hindi po ba automatic na mali din sa kabuuan? Kaya nga po tama kung inyo magugunita June 10. Tama si Senator Ronald Bato de la Rosa, si Doktor, of Public Administration, Ronald de la Rosa, nung nag-motion siya to dismiss because nakita niya may problema. At tama rin ang naging amendment ni Senator Christopher Lawrence Go ng kanyang susugan ang panukala ni Senator de la Rosa noon at ito ay i-remand, ibalik sa House of Representatives sapagkat palpakis, ang fourth impeachment, articles of impeachment. Palpakis. Kaya, in effect, para baka nakakalimutan ng tao, all the while, justified yung pagkontra ni Senator De La Rosa at ang amendments, ang paghingi ni Senator Go na ibalik ito na kinatigan naman ng impeachment court at that time, At that time. Kaya nga, dyan sila nagkakagulo kagabi. Sabi niya, parakipa na nanumpa kayo, sabi ni Senator Soto, di ba? Nanumpa kayo, naging impeachment court kayo. Because at that time, wala pang desisyon ng Supreme Court. Ngayon, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court. In other words,
wala na yun, no? While it may form part in the records of the Senate, in effect, the Supreme Court is now saying because it is void ab initio, it is unconstitutional, it violates the due process, therefore it has to be executory immediately. At as if the Senate, anong tawag nito, wala siyang jurisdiction. Oo. At least, nakapagpa-picture sila ng nakatoga, pwede na lang ibenta ngayon sa ukay-ukay o dyan sa, ano yung nasa Makati? Bangketa. No? Pwede lang ibenta roon. Yung kanila, para magkapera naman, maibalik, may donate siguro sa mga bina. Alright, team, we're... Oy, ano yan? Hindi ko, hindi ko, kinaulo dito si, ang lakas ng tama mo, Sir Jay Sonsa. Grabe si Sir Jay Sonsa. Simple lang bumanat pero tagos hanggang ngala-ngala ni Auntie Claire. Ito meron pa tayo dito. Saan na yung kay Auntie Claire? Ganda yung kay Auntie Claire eh. Ito. Oo. Dito muna tayo sa ni Auntie Claire ha. Oo, ito maganda tong ito ba 'yon? Wait lang. Ito ba 'yon? Ito ba yung ni siya kay Auntie Claire? Hindi yata ito 'yon. Pero titingnan natin ha. Ayusin lang natin ang bahagya. Yung phone kasi minsan ini-edit ko to gawa ng alam niyo na. Oo. Pero dito pala tayo. Oh, eto. Bago tayo mapunta dun sa pinaka ito ba yung kay Auntie Claire? Ay hindi, ito nasa baba pala. Oo, wala, ang hirap hanapin ni Auntie Claire, tanga kasi. Ay, ito. Yeah. Oo, ito. Panoorin mo, Auntie Claire. Susupalpal ka na naman. Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang travel authority ang planong pag-alis ng Vice-Presidente sa bansa. Fake news talaga. Ayon kay VP Duterte, isa lang itong political scapegoating upang ilihis ang issue sa mga tunay na problema ng Pilipinas. There's no truth at all nga niyanto ko og Kuwait without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So, ang tawag dyan is political scapegoating. Ang Travel Authority ay isang dokumentong kailangan kuhain ng mga opisyal ng gobyerno bago umalis ng bansa. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, ginawa ang mga paratang na ito matapos ibasura ng Senado ang impeachment case laban sa kanya, kung saan 19 na senador ang pumabor na i-archive ang kaso. Nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira. Kaugnay nito, iginagalang naman ni Vice President Duterte ang naging desisyon ng Senado kaugnay ng pag-archive sa Articles of Impeachment. Wala naman aniya siyang partikular na inaasahan dahil ang lahat ng posibleng mangyari ay pinaghahandaan talaga ng kanyang defense team. Yes, kinahanglan nato respetuhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Bukod dito, nabanggit din ni VP Duterte na naghahanda pa rin sila dahil maaari pang bumalik ang impeachment laban sa kanya sa mga taon bago ang 2028 national elections. Jed Neresina. Hindi, alam nyo si Auntie Claire, ang pinagtataka ko lang dito, bakit kaya hinahayaan ng Office of the President na magpahayag siya ng mga fake news? Tsaka ito yung travel authority
Ang pagkakaalam ko, pinipirmahan ng DILG yan ni John B. Cremulya kung di ako nagkakamali, ha? Ang alam ko may pumipirma muna dyan at alam ng alam ng Office of the President kung kailan nang alis ng mga ng mga politiko, ng mga nasa baba niya. Lalong-lalo na to kay Vice President Sara Duterte. Minsan nga Marcos Jr., siguro pag-aralin mo pa kaya ng mga 5 years pa si Auntie Claire. Pag-aralin mo pa, parang kulang pa sa pag-aaral. Ang ina, attorney ka, wala kang alam. Spokesperson ka, USEC ka, wala kang alam. Lahat ng alis ng isang Vice President, lahat po yan, kahit si kay Bastinga Yung kay Bastinga, ganun din ho yun. Alam din po ng palasyo yun kung may alis sa ibang bansa o wala. At bago umalis yung mga yan, binibigyan, nagbibigay sila ng authority, sa Tagalog, nagpapaalam. Hindi basta-bastang makaalis ng ibang bansa ang isang kawani ng gobyerno pag hanggat walang pahalintulot ba? Tama ba? Ito si Auntie Claire, puro na lang ka-fake newsan no? Palibasa kasi puwet ka lang ni Vice President Sara Duterte. Ako po hindi na lalait at hindi porket na tawag dito, hindi porket na kalaban or nang bumabanat si Auntie Claire kay sa mga Duterte, parang lalait-laitin natin. Hindi ho, di hamak naman. Tingnan mo po, yung partida, nakanganga pa. Hanapan natin si Auntie Claire ng hanapan natin si Auntie Claire ng video na na hindi nakanga. Katulad na lang nito, halimbawa ay nasa dulo, nasa dulo. Yan tignan nyo. Tignan nyo lang. Pagmasdan nyo maigi. Sino lamang? Tingnan nyo. Tingnan nyo nasa dulo. Baka sabihin nyo, inedit to ng UNTV para pagandahin si BP Sara. Tingnan nyo yung mukha ni Auntie Claire. Konti na lang, Franz Castro na. Sorry. Hindi totoo ka. Walang iya ka. Pati ba naman yung buhok ng pinsan mo, ginaya mo pa. Konti na lang kulay na lang Tsaka konting wrinkles. Konting wrinkles. Kamukha mo na si Franz Castro, Auntie Claire. Ang sagwa kasi. Ay, ang hirap ng ganito, no? Dito tayo. Nasaan na to? Ito. Panoorin natin to. Buisit ka dito si Auntie Claire Muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na nais niya ng isang bloodbath upang maipresenta ang lahat ng ebidensya ng magandang panig. Ngunit ngayong na-archive na ang kaso, dapat anyang paghandaan ang posibilidad ng panibagong impeachment complaint sa mga susunod na taon. Si Jason Rubrico magbabalita. 19 na senador ang bumoto pabor sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 4 ang tumutol at 1 ang nag-abstain. Ang hakbang ay alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema na nagsabing premature ang pagpapadala ng articles of impeachment sa mataas na kapulungan. Giit ni VP Sara, dapat respetuhin ang naging desisyon ng Senado. Yes, kinahanglan nato respetuhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Kaugnay naman sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga ayaw siyang manalo sa 2028 elections at talunin na lamang ang bise sakaling tumakbo, sinabi ni VP Sara na may kanya-kanyang posisyon ang mga senador na dapat din igalang. Ang mga senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each
manifestation and stand sa ato ang mga senators. Muling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na gusto niyang magkaroon ng isang bloodbath para maipresenta ang lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Pero ngayon, aniya, na na-archive na ang kaso, inaasahan niya ang posibilidad ng pagkakaroon ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya na dapat anay paghandaan. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all. O yan na, ine-explain na ni Vice President Sara Duterte yung meaning ng bloodbath. Kasi yung ibang mga tolonggis dyan, iba yung nasa utak nila. Porket sinabi na, parang sino ba to si Franz Castro nung kaharap si Pangulong Duterte? Sabi ni Tatay Digong, hindi mo alam, I'm from Adam. Sabi sa isip ni Franz Castro, ni Adam. Anong ba yung sasabihin nito? Ito yung meaning ng bloodbath, ha? Oo. Ito, pakinggan nyo. The pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala takibalo, 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Samantala, masaya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging desisyon ng Korte Suprema Tatay Digong, unconstitutional ang articles of impeachment laban sa kanyang anak kung saan isa siya sa mga petitioner. And he was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case. Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Sa gitna ng mga usapin sa politika, tiniyak ni VP Sara na magpapatuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Sa katunayan, aniya, ay kahit nabawasan ang kanilang budget, hindi sila tumitigil sa pagbibigay serbisyo sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ganyan ka tawag dito, ganyan kasipag ang ating Vice President Sara Duterte. Alam niyo, ito lang may konting payo lang ako. Yan, sa halimbawa, kung halimbawa man na ito sa lahat po ng mga politiko na may ambisyon na tumakbo or maging presidente ng bansang Pilipinas. Especially, special announcement, kay Martin Romualdez, kay Risa Araneta Virus. Nasama na rin natin, Rapi Tulfo. Okay, baka si Erwin Tulfo. Sino pa ba mga tatakbo? Risa, ito tandem to. Si Chokno tsaka si Percy Paloma. Hindi to seryoso. Alam nyo anong paraan para makumbinsin nyo ang taong bayan na kayo ang ihalal or pusuan kayo na kayo ay magustuhan ng taong bayan na bilang ihalal bilang presidente ng bansang Pilipinas? Kasi una-una, mabalik tayo sa kwento na dati na nangyari, si Pangulong Duterte ay taong bayan talaga ang nag-push na para tumakbo siya bilang presidente ng bansang Pilipinas nung panahon na mayor siya ng Davao. At tinanggihan niya yun ng ilang beses at ilang beses din na hindi siya sinukuan ng mga taga-suporta niya
lalong-lalo na sa Mindanao. At hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas na. No, hanggang sa nakapag-desisyon siya na tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas at kaagad naman ay siya ay pinalad na manalo at maganda ho ang naging kinahantungan at kanyang serbisyo dito sa bansang Pilipinas. Kung mapapansin nyo, si Pangulong Duterte ang isa sa mga kauna-unahang, ewan ko na lang, yung mga ibang dating presidente, di ko naman naabutan yung mga inayupak na yun. Hindi ko lang alam kung sila ba ay dati rin na parang pinush, pero para sa akin, sa edad kong to, siya yung kauna-unahang presidente na nakita ko na talagang pinush ng mga tiga-suporta niya or sabihin na natin ng mga Pilipino na tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Siya yung kauna-unahan. So paano nga ba ma-achieve yun? Paano nga ba makuha? Katulad nito, si Vice President Sara Duterte ay kahit anong paninira ng Congress, ng ilang mga senador, ng ilang mga tikbalang, ilang mga mangkukulam, ilang mga duwindi, ilang mga lamang lupa, kahit anong gawin paninira kay Vice President Sara Duterte, bakit hindi matinag-tinag? Bakit hindi man lang nababawasan? Ultimong trust ratings nga, sobrang taas. Bakit kaya ganun? Ayan din yung hanggang ngayon iniisip ng mga iba dyan, lalong-lalo na yung mga bumabati ko sa mga Duterte, iniisip nila yan na bakit hindi nila mapabagsak-bagsak at masiraan etong mga Duterte. Alam nyo, alam nyo, iisa lang ho ang kasagutan. Dahil sa totoo lang, iisa lang po ang kasagutan. Alam nyo kung ano yun? Simple lang. Hindi totoo. Yun na yun. Ayun na yung kasagutan doon. Simple lang. Kasi ganito ang mga Duterte kasi, hindi sila mahilig sa drama, hindi sila mahilig sa propaganda, hindi sila mahilig sa mga, alam mo yun, yung mga, kasi may mga, iba kasi yung tao na kusang tumulong sa ibang tao na tumutulong lang para mapansin ng ibang tao. May ganun Halimbawa, katulad niyan, si Vice President Sara Duterte tumulong. Walang camera, wala lahat. Ibang tao na ang naglalabas ng totoong ebidensya na tinulungan sila ng Office of the Vice President o tinulungan sila ng mga Duterte. Ibang tao na ho yun ang nagkukwento. Meron kasing mga tao na tumutulong pero may hinahangad na kapalit. Yun, isa rin yun. Pangit din yun. Napakasimple lang ng mga Duterte. At ang pinakamaganda ho dito, bakit hindi masira-sira itong mga Duterte? Kasi nga, wala talagang pangit na ginawa si Pangulong Duterte. Wala siyang ginawang pangit. Tignan nyo ipinakulong nyo na si Pangulong Duterte sa dahig hanggang ngayon. Ang tinuturing presidente ng Pilipinas, si Pangulong Duterte. Totoo yan. Hanggang ngayon, si Pangulong Duterte pa rin po yung tinuturing ng mga Pilipino na presidente. Wala nang iba. Si Marcos, wala. Isang malaking batawa lang sa social media. Laging pinagtatawanan sa mga ipunin ng tubig at gagamitin natin sa tag-ulan. Ikaw ba naman, isa kang presidente, may hindi ka ba pagtatawanan? Ultimong batang uhugin, pagtatawanan ka ng ganun. Ganyan lang, napakasimple lang talaga. No? Napakasimple lang ng ng mga Duterte, kaya minamahal sila ng taong bayan at talagang unang-una hindi sila plastic, hindi sila, alam niyo yun, hindi sila yung mga katulad ng mga politika sobrang drama, sobrang, alam niyo yun, yung parang nasa teleserye na. Kung makapagbasa ng script, akala mo konti na lang tumulo na yung mga muta nila.
So napakagana na yun yung isa sa mga ayaw ng mga Pilipino, yung hindi mo pagiging totoo. Napakasimple lang kasi, kaya nga lagi sinasabi ko nga, simple lang, no, dahil ang mga Duterte ay napakasimple lang. Ganyan lang. Yan lang ang tanging nakikita ko na pwedeng gawin ng ibang mga politiko dyan para mapantay-pantayan nyo man lang yung mga Duterte kung gusto nyong tama nga din yun, sinabi nila na talunin nyo na lang si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 election. Doon tayo magkakaalaman kung sino talaga ang totoong minamahal ng taong bayan. Pero take note ha, wag tayong papayag na maulit yung ginamit nung nakaraang eleksyon sa darating na 2028 election. Wag natin hayaan na yun. At dapat hindi na rin po si Chairman George Garcia ang mamumuno sa COMELEC. Mahirap na po ha. Wag na tayong magtiwala, mahirap na. Baka imbis na panalo na mapurnada pa. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, paki-like and share naman po ng ating mga video. Alam nyo yung pag-like, pag-share, lalong-lalo na yung pag-like sa mga social media platform nyo po ay napaka-laking tulong po nun sa mga channel namin. At syempre na rin para mas mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan ang tunay na balita para sa ating bayan. So yan lang naman po yung ating papel dito, no. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.